Oh. Mag-video tayo ng long video ngayon, no? Mag 1 hour, 1 video tayo ngayon. Ayan. Hopefully guys, no, na-appreciate na yung mga pinagagawa ko. Kahit na walang katuloy-tuloy. Pero may aral naman, diba? Mamili ka ng araw-araw para makaipot ang iyong puhunan. Diba? Hindi natutulog. Huwag mag-iipon kung konti pa lang yung kapilangan natin at yung umipot sa ating tindahan. Huwag mag-iipon. Yan ang unang-una kong bilhin sa mga kasari na katulad ko. Yan ang ginagawa ko guys. Hindi ko nag-ipon. Ang mga tinatali ko lang is yung pangbayad sa ilaw, tubig. Kasi ito na yung bread and butter namin kung tindahan, no? Bread and butter talaga namin ito. Actually, meron naman source, ibang source of income, pero hindi naman ganun kalakihan. Sakto lang ba? Sakto may papay ng bills, kaya yung binigay ng aking anak sa every 15 to 30 days. Eh, yun naman ay dagdag puhunan namin. Habang pinapaikot namin yun, habang wala pa yung bill, ayun, umikot din naman siya, diba? Ganun lang yun guys, kaya wag na wag kayo mag-ipon. Dahil yun ang technique yun sa pagtitinda. Wag na wag kayong mag-ipon kung ano alam yung puhunan. Ikot nyo sa ikot. Hanggang maaari ko, anong benta ngayon sa pamilya, walang bukasan. Anong benta ngayon, ganun ang ginagawa ni Mr. Guys. Kaya masyada siyang mamimili. Tapos, minsan 2 beses sa isang araw pa siyang mamimili pag yung fast moving is pawala na. So yun. Tapos ganun din sa alak. Kahit na 2,000 higit lang yung orderin namin. Sige, go. Kasi nandiyan na malapit lang naman. So yun. Paano na lang siya. Iba lang siya ng pinagbibilan. Kung saan ang mura, doon din siya pupunta. Kasi kung sa isang site ka lang, sa isang grocery ka lang, may mataas sa isang grocery na yun. Kaya pupunta sa ibang grocery. Kaya ganun yung ginagawa siya. So ganun lang yun guys. Para umikot ng todo-todo yung kita, no? Hindi lang siya kung ba kasi yung ibang kasari guys, walang bantay sa tindahan, kaya once a week lang sila namimili butuhan. So, parang na-stock yung ano, kumbaga pag naubos yung isang item, hindi na sila nakapagbenta kasi nga wala na silang stock. So yun, minsan kasi nag-stock talaga ako guys. Pero siyempre, si Mr. araw-araw na namimili. Hindi siya masyadong ano, kumbaga hindi ako masyadong nag-stock, no? Yung fast moving, dun lang ako nag-stock. Yun yung mga ganun na technique yung ginagawa ko. Pero yung mga ano naman po, ano yun? Snap. Tigmagkano? 10, 17, 10. Tapos ano, magic sarap. 17. Tapos siling na lang po. Siling ano ba? Siling ano? Labuyo. Sakto yung pera mo, 4. Okay. Meron kasi ang sili. Grabe, parang ano. Parang sili. Pili ano lang ka malaki. Ito. Okay. Pili ka dyan, Ben. Pili ka na lang. Para ano. Grabe, sobrang mahal ang sili ngayon guys. Kaya pag bumili si Mister, ano yung medyo tinitingnan niya yung medyo ang matagalan talaga. Kasi syempre pa isa-isa lang bumili yung mga tao dito. So ayun nga guys, no, yun yung gusto kong ibahagi, no, yung isang aral na sa pagtitinda. Dahil ilang years na kami dito nagtitinda, ganun ang ginagawa ng Mister. Everyday yan na namimili. Kumbaga sa 11 years, may 11 years na kami nagtitinda rito. So yung kalakaran, alam na niya kung saan yung murang bilihan na grocery, doon siya. Iba-iba talaga. So nandito na naman yung aming alaga, no? Mamaya ka na magbantay at nag-vlog pa ako. Doon ka na. Doon ka na. Para kumita naman tayo. At nagpambili tayo ng cat food mo. Malakas pa naman silang kumain. Grabe. Parang tao na sila na kumakain. 3 beses sa isa-isang araw sila kumakain. Minsan may merienda pa. Pag nagmerienda kami, sila rin nagmerienda. So ganun kalakas. Bukod pa yung gatas nila, mga expenses din nila, no? Grabe. Total, naka-ano naman na yan, na legit na sila. So, tapos may ano, may ano ba yun pa? Antivirus tuloy. Yung, ha? Anti-rabies pa. May anti-rabies na rin sila, no? Di ba kumukonsumo na rin sila, no? Kumukonsumo na rin sila para sila talagang tao. Kasi 3 times a day din sila almusal, tanghalian, tapos hapunan minsan.
meron pang merienda. Pag kumakain kami ng merienda, sila din gusto mag-merienda, kaya binibigyan na namin ng mga cat food. Dahil wala na yung aso namin namatay na. Kaya mga pusa na lang yung mga alaga namin. Kumbaga, sila yung guide namin dito, lalo na sa gabi. Pero yung ibang pusa namin, kinukulong namin. Bali, 2 pusa lang yung nakalabas pag sa gabi. Hindi sila madalas na lumalabas ng bahay. Parang gusto lang nilang pumunta sa labas mga 1 minute lang, tapos babalik agad sila dito. Kaya hindi sila yung nasa galaan. Actually, yung may 2 kaming kuting ulit, yun sumusunod na ano, pero tinitrain pa namin kung saan dudumi, kung saan iihi. Minsan nakakalimutan nila sa sulok, umiihi. Minsan lumatain din sa sulok, pero kadalasan doon naman CR. Kaya wala nang problema. Siguro matitrain pa yan, kasi malilit pa sila eh. So yun na, ang dami ko nang sinabi. Basta yun paano pagpapaikot ng sa tindahan, no? Paano ang galawan ng pera, no? At paano magsisave kung meron ka naman na talagang may naitatabi, no? Hindi mo na dapat galawin. Kung magagalawin mo lang yan pag may importante kang bibilhin o kaya may mga sale na gano'n na paninda din, no? Pwede mo dun ibili yung naiipon mo, no? Siyempre kahit pa paano nakatulong dun yung mga may free. So ganun po yung ginagawa namin. Kunwari yung Milo o kaya Bear Brand. Pag may nagbumaba yung presyo at nag+1 pa, dun kami nag-volume ng pamimili. So dun kami dumudukot. Gcash, cash in, cash out. Yun isa pa yung mga source of income. No, kahit pa paano, naka 200 pesos, 300 pesos, everyday lang yun guys, na in and out na pera. So, okay na yun guys. At isa pa, nakukover naman yung daily expenses, yung pagkain, baon ng mga bata. Ayun, doon namin kinukuha talaga lahat. At okay 3 times a day din naman kumakain, may merienda din, na extra kahit pa paano. So yun, nami-maintain namin yung mga ano dito sa bahay. So ayun, may nagpapatulong, no? So okay lang yan, gagawin ko na lang ng ano, basta ito na gagawin ko na para kahit pa paano bongga ulit yung lalo na ng chichirya guys, no? Mga chichirya kasi guys, dito tayo gumaganda yung ang isang tindahan kung may maraming chichirya, maraming ano. At nakikita naman guys na everyday namimili ng chichirya, no? Konti na lang yung ano natitira kinagabihan. So ayan, magre-refill tayo. Kagabi nag-refill ako, konti lang yung nire-refill ko kasi konti na lang yung natira sa square ko, konti na lang. So ayun, mag-refill na tayo. That's it for now guys. Mag-refill na ako. Wala nang musikahan, pag may bibili, maririnig nyo naman siguro. Ayun. Sige. Ha? Tara? Ang kukulit naman ng mga alaga na yan. Ang kukulit naman ng mga alaga namin. Maganda na yan. Ito yung isang alaga namin. Ito, kumukonsumo na rin yan. Grabe. Malapit na rin itong injeksyonan. Sa ano pa? Tingnan. Sasabaw daw niya sa bigas eh. Malalayasin ko na to eh. Ito sasabaw daw niya sa ulo. Isa niya, pinalalabarin yun. Pag maglalabay, di sinahalo daw. Ano pa? Malapit na ito maging kwento na lang eh. Ayun lang. Tapos na ako. 2, 83. Okay lang yan. Huwag lang ano, makipag-inuman sa iba, yung anuhan talaga. Naku, sobra naman. Kaya kami yung mga babae, pinapaya niya asawa niya. Dahil niya, pag kami na naiyasan niya, tandaan niya. Isan lang kami. Kami yung dito. Ikaw niyo talaga. Ay no, guys, narinig niyo yun? No, pati sila nakuha na ng voice. No, hindi ko kinuha na yung mga customer ko. Minsan lang na ano, kasi nga sa CCTV lang nakikita yung ano, yung mga mukha nila minsan pag kumukuha ako ng video clip, no. Pero hindi naman sila ano, kasi nandito yung pintuan ng yung gate namin na maliit. Dito lang yan. So, ayun, narinig niyo naman. Nagre-reklamo yung asawa. Hello, pa. So, ayun, wala namang kwentuhan. Bahala na kayo kung ano yung naririnig nyo rito, no. Pero lalagyan ko na lang ng sounds ng music yan kasi baka mamaya makapiright ako, no. Kaya ayun, yung nagpapatugtong. Lalagyan ko na lang yan ng ano, ng music mamaya pag na-upload ko na.
dalawang sumo na yan guys ang ilalagay ko. Fruities, assorted fruities. First in, first out. Ngunit ganun naman, nais kong malaman mo ang puso ko. Hi, cheese. Ito na yung kapag dito ilalagay. Wait lang. Yan. Kita ba dito? Kita, kahit pa paano. Yan dito.
Kaso kailangan namin yung garapon. Ayan, kaya pabili si Mister. Pero siguro wag last na muna itong bibili ko kasi nag-iwan na ako kumikita rito dahil nababasag siya. Putol-putol. Ako rin ang kumakain ng mga anak ko yung kumakain. So, pahinto ko muna pagbili nito. Wala akong kumikita rito, kumbaga ano lang siya. Napuputol kasi talaga siya. Hindi mo maiwasan. Siyempre, hindi ka naman pwede, hindi mo, kailan sa anak mo, kahit putol na, binilin ko, diba? Hindi naman. Siyempre, nahiya ka rin naman ibenta yan. So, ano na lang, total, sakto na yung mga bote ko na. Kasi yung mga dati namin bote guys, is siyempre lumalabo din ang pangilinig ko yan. Kaya ginagawa ko, bumubasa ko na lang siya. Parang ano, inano ko ng sabon. Kaya hindi ko na ini-scrub kasi na baka na-scratch siya. Tani, wala ka na ano dyan, pesto. Test lang sa ng laptops. At grabe guys, wala talagang mabiling honey na yung ipitras namin na honey. So alam niyo ko, di ba nakikita niyo lagi ito guys, puno. Every time na mag-refill ako, ngayon talagang tatlo na lang natira. Di ba? Dahil mabilis sa amin to. Dahil ang bentahan lang namin ito is 3 pesos sa isang piraso. Kumbaga, kumikita ka na ng 9 pesos. Kasi, kaya maraming bumili na ito sa amin. Dahil, natuklasan ko, no, tinanong namin na, bakit madalas tayo bumili ng gato? Yung pala, inuulam daw nila. Kaya kung bumili, ito, 6, 5, ganon. Kasi iba na lang, dalawa pa, isa-isa na lang. Pero, grabe, inuulam pala to. So, yun, dun lang namin nalaman yung mister. Bakit ang madalas nilang bilhin ito? Itong, itong honey. Sa amin kasi to, 3 pesos, kaya pa sa 3 pesos, may 9 pesos ka na sa isang balot, no? Isang balot na kikitain mo. Eh, mabili sa amin. So, ba't namin tataasan? Kasi yung iba daw is 4 pesos na. Eh, lagi pa lang nagtatanong, magkano yan? Sa kabila, ganon. Ba't magkano ba doon? Tinanong ko nga minsan, 4 pesos daw. So, inaya ko na lang. Sabi ko kasi may kita naman tayo paano. Sabi ko yung ganon. So, ayun, kaya dito na lang madalas bumili ng honey. Actually guys, marami kaming kakompetensya. Dito pa lang sa labasan pa lang ha. Doon sa may gilid ng kalsada. Dito sa compound namin, ilan lang kaming may tindahan nito. 3 lang. Pero dito kami yung pinakasentro dito sa looban. Yung iba nasa sa gilid ng court, yung 2. Pero yung nasa court pa rin na dito pa rin bibili. Dahil nga guys, ang date namin hindi kami masyadong nagtataas ng presyo. Kumbaga, nasa minimum lang kami. Kumbaga, kung ano yung bentahan nila sa labasan, ganun din sa amin. Hindi kami nagtataas ng ganun ang tinataas ko lang talaga is yung mga school supplies, yung mga hindi fast moving na matataas ang presyo, matataas ang pupunan, doon lang medyo tinataasan ko lang. Siyempre hindi naman siya fast moving at saka bibili lang mabili, kaya yun ang tinataasan namin ng presyo. Ganun guys sa kami mag-presyo dito. Kumbaga hindi kami basta-basta mag 20% pag hindi siya fast moving. So kahit yung malaking item namin guys, hindi basta-basta yun na mag 20%, no? Ganun nga guys, no? Yung ginagawa namin mister. So ayun, 3 na lang. Bahala na kung meron daw malilit na honey pero hindi siya yung kasi yung binibili niya ganito talaga yun. Ha? Magkano? Nasa bote ba? Ano ba? Ha? Ito? Ito? 45. So ayun, may bumili lang ng isang bote ng mantika at saka cheesecake na malaki. Dahil wala nang pasok guys, mga kabataan ngayon nagsasigang bilihan ng mga chichira. Kaya nag-i-split ako ng mga chichira, no? Para bongga. At nandito na naman guys yung aming si Butamtam. Kaya tam-tam ang tao sa kanya kasi ano sila, nanganak yung mami nila. Ang mami kasi nila si Kulit. Lahat
maamin dito, si Colette. So, nanganak siya sa lagayan namin ng panita namin walis tambo at saka walis tintin yung sa may kahon. Doon niya pinanganak. April 20, 26 yata yun pinanganak itong mga to. April 26, ilang taon na sila. Halos kamamatay lang nung mother ko. Nung pinanganak din sila. Nasa probinsya kami yun. Namatay kasi yung nanay ko. So, pagkaalis namin kinabukasan, nanganak din yung si Colette. So, si Colette, ang anak niya is si Tam at saka si Teng. Walis Tambo kasi yun at saka si Walis Tintin. Tam at saka si Teng. Tapos yung sumunod, si Bangus at saka si Tilapia. Yung sumunod. So, yun, naano na rin namin nung nakaraang buwan. Last month lang, na palaygit na namin. Antivirus na rin, ang tawag dito? Ano yun pa? Tawag dun pa? Saan? Ha? Saan? Yung na-injection na si Kapun. Kapon at saka? Antirabi. Ayun. Antibiotic. Antibiotic, Anti-rabies. anti-rabies. Nakapuna rin siya, no? Nakapuna rin kasi ayaw namin grumabi, no? Lumubo. Kasi nga narinig namin isang araw. Iba yung boses niya, ganun daw pala talaga yun. Yung pag-iba ang boses ng pusa, no? Basta nagtatawag siya ng mapapangasawa niya. So, sila yung sumunod. Si Tilapia at saka si Bangus. Pero si Bangus, wala na rin sa bahay. Yun ang punong Boypiniki. So, yun. Babae din yun. Pero dating puto ang tawag. Bangus ang tawag sa kanya dito sa Bangus at si Tilapia. Pinalitan nung Boypiniki na ginawang Bangus. Kasi nga, maputi nga siya. Parang kasing rin ito. Pero mas more on white fur siya. No? White yung niya, yung balahibo nung isang yun. Kaya ginawang puto. Kaya nagpalit sila ng name nun puto. Pero si Tilapia, last month lang yan. Inanon siya. Yun, na-injection na rin siya. Lahat kompleto na. Tapos yung sumunod naman, si Tenten at saka si Bonbon. Alis ka dyan? Pwede putek. Balik ko pa. So, ayun nga, kaya naman tinawag, hindi na ako nakapag-display. Kaya tinawag na Bonbon at saka si Tenten kasi nga, kung saan yung karton ng pinaglalagyan ko ng notebook malapit, doon mismo sa place na yon, doon naman pinanganak kasi nga naghahanap, nagmamiyaw-miyaw na to si Colette. Tapos nung naramdaman namin na gano'n, paikot-ikot siya, nahanap siya ng hanap ng kung hindi namin maintindihan kung anong hinahanap ng mami niya. Alam namin malapit ng mga anak. So yung kinabukasan, may narinig na lang kaming ingay, na maliit na ingay. Yun pala, kung saan yung pinaglagyan ko ng mga na, hindi naman siya cartoon talaga. Parang, cartoon siya, pero may screen siya, may screen. Tapos, ayun, doon pinanganak naman ni Colette yung dalawa. Kaya tinawag namin Bon, tsaka si Pen. Kasi doon ko nilalagay yung mga pencil, mga bond paper, lahat ng mga kaya Bon, tsaka Tenten. Ayun, Bon. Parang Popon, di ba, mga ganon. Ten, lahat ng mga ten, di ba? Relax. Ay, alis ka dyan din. Alis ka dyan. Baba. Share sa baba. Ito naman si Tilapia na sinasabi ko. Meron na siyang naanuhan na yan, natahian na yan. Makikita mo yung na rito. Ayan o, manipis yung balahibo niya kasi dito yung pinahid sa kanya. Ayan, dito banda. Nandito pa rin yung kanyang tahi. Pusa na lang yan na mawawala. Ayan, di ba? Malaki na siya. Iba yung meow-meow niya kaya nag-i-ingit na siya. So, pinakapon na siya. Andito pa rin yung di ba mabait yung pusa na? Oh, sadali lang. Dali, laro ka na doon. Ito din, mabait din kasi Tam-Tam. Si Tami. Tambo kasi siya. Tambo. Kaya Tami, Tam-Tam. So, ayun yung mga kwento na aming mga alaga rito. Yung mga guard
ride namin, no, sa gabi, lang sa gabi. Pero eto kasi, lumalabas kasi siya ng bahay, parang nag-iikot siya, pero bumabalik naman, kaso nga lang, pagdating dito sa bahay, no, ayaw namin yung mabago kasi siya, kaya hinaan namin, kinukulong namin sa gabi lang. Tapos kinaumagahan, pag nagising na si Mister, yun, lahat yung mga yan, mga ano na, pinatatanggal na sa mga cage, kasi may mga kanya-kanya silang cage, pero may malaking kaming cage yan, pero hindi kami pwede, hindi lang pwede presyo dito, pero minsan siguro lalagyan namin dito sa loob ng bahay yung malaking cage. May maliit kaming cage, dyan, yung, kunwari, pag nababakunahan sila, o ano, binabatuli na doon nilalagay. Tapos meron silang bag din, kung baga magka-travel, o kaya may puntahan sila na ipap-infection, meron din sarili silang bag, so nakakonsumo rin yung mga alaga namin, pero laking tulong, kasi nga, walang gumagalaw sa aming paninda, no? Yun yung isa sa mga magandang may maalagang pusa o kaya aso. Pero hindi na kami nag-alagay ng aso kasi nga namatay na yung aso namin. Hindi siya nagkasakit, kumbaga hindi namin malaman kung ano yung nakain niya, nang hindi na lang kinabukasan namatay na. So ayun, masakit. Iniyakan pa ng mga bata, iniyakan ng asawa kasi hindi na kami ng aso. So pusa na lang yung tinututukan namin dito. Kahit mga ganyan yung mga pusa namin, walang breed, no, walang mga, hindi siya mga Persian, mga ganun-ganun. Pero at least nakatulong sila at saka safe pa silang alagaan. Kasi kilala na natin itong mga pusa natin na kung alagaan mo sila, malapit ka sa kanila, hindi ka naman nila sasakalin. So, mayroon din siguro mga ganun na sasakalin ka, pero biro lang nila yun. Parang ginaganon ka lang nila, pero hindi babaon ba sa'yo. So, yun ang mga kagandahan sa mga pusa natin, mga dog, mga alaga. No? At nabubuhat mo sila, napapatulog mo pa nga minsan. Kaya may maliliit pa itong mga to, napapatulog namin, naiili namin na parang bata. So, ayun, marami na tayong daldal. Nang dahil sa pusa, nagkadaldalan na, nagkakwentuhan na, nagkaalaman na kung ano yung pinagmulan nila. At yung isa lang yung mami nila, si Kulit. Pero, kaya tinawag na Kulit kasi makulit talaga siya. Ayun. Ano yun? Choco vanilla. Vanilla. Pasensya na sa mga bibili ng ilalagay ko na lang dito sa may tatak kasi same lang din naman sila ng ano, so dyan lang muna yan para hindi naman ma-split masyado. Share din na lang bibili nito tatlong last ganyan ko para makikita. Hindi pa kayo makita sabihin wala. Pag ako yung nagtitinda, alam ko siyempre, pero pag iba na yung natatawag mo sa dito. Pero pag naririnig ko naman, no, sabi naman ako, meron pa dyan tatlong nakita, sabi ko na